Among ihalad, Lord, ang among kinabuhi. Tanan ng naasa mo, Ginoo. Padayon na mo surrender diya kanimo. Padayon na mo ihalad diya kanimo paligad. Kay anayan kang halaran, pasalamatan, daigod sa amo ang kinabuhi. Thank you, Lord Jesus. Salamat sa gugma. Salamat sa imong grasya. Na padayon nimong gihatag diri kanamo. Na nagmaglakaw kami, Ginoo. Pinaagi sa imong grasya lamang, O God. Wala na inain, Ginoo. Dili sa among paningkamot, sa among kaalam, sa among kusog, kung dili tungod sa imong grasya, Ginoo, na kami makalakaw, makapadayon sa among Kristohanon na kinabuhi. Salamat, Ginoo. Salamat sa kadaugan, sa matag usa ka namong balikan. Salamat, Lord. Padayon ka namong dahigon, pasalamatan, karon ang butagon. Pinaagi sa ngalan sa imong bugtong na anak na si Jesus. Amen ug amen. Hallelujah. Ito palakpakan ng buhay na Diyos. Maglingkod ta. Thank you, worship team, sa pag-lead o pagdaig sa atoang buhay na Diyos. Na-bless po mga igsoon. Hallelujah. Dami kayo na magdaig sa atoang Ginoo, no? Ama to itong mga kabanan dyan, hawakan. Narapture na. Yung ni baby, narapture na. Grabe mo si baby, eh. Narapture na itong mga tao sa time ni Noah. Tatay Nick. Hala, sige. Liga sa mong tatay Nick, biya. Okay. Mapatabang si Noah. Pili mo mapatabang si Noah. Hindi ko mapatabang rin. Gusto lang ko i-call mo outfit mo. No? Outfit of the day, no? Hallelujah kayo ba? No? Praise God. Ay, saan po? Praise God. Bless me po siyang call ba, no? Wala yung mga outfit sa mga anak sa Ginoo. Amen ba? Hallelujah kayo. Dalaygon ang Ginoo. Ha? No? Ay mga kausaban ba? Amen. Ingon pa ni Pastor Unat, grabe dito daw ang transformation sa duha. Kay bisa na ilang mga outfit, makita na sila nangalagad sa Ginoo. Hallelujah. Nararamdaman ng sikreto, no? Na mapadayag na to ang kamaayo sa Ginoo sa itong kinabuhi. Okay ba? So, ato lang ang damon, inay mo ang katapad nung nalipay ko. Lipay yung dako. Na. Ikaw pa yun. Ay, tuay yun ba, no? Wala yung plastikan ba? Na naglipay ko na naakan, no? Sige na, ako na i-prepare itong kasing-kasing. Walang andamon, no? Ang kasing-kasing sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, no? Katunaan sa sulod, maggawas na. Katunaan sa gawas, magputulod na, no? Ano, rama na, no? Katunaan sa kusina, gawas na, kay maminaw na ta sa pulong sa Ginoo, no? Atong istoryahan karon ng igsoon katong first miracle ni Jesus. Unsa gani ang first miracle ni Jesus? Turning water into wine, no? First miracle na ni Jesus na gi-perform during sa iyang ministry, no? Pila gani ka miracle na ni Jesus diya sa Bible? Kita nakabasa, no? Actually, 37 miracles na ang perform ni Jesus na record sa Bible. Pero, ang book o Peter, ningon dito, na daghan pa daw gibuhat si Jesus na wala nasulat sa libro. So, kana lang na-record 37 miracles lang. No? Okay na yung milagro, unang milagro ni Jesus mangiso, mo ni ang time na nagsugod na siya og ministry. No? Kay before siya nag-start siyang ministry, nag-edad siya 30, nagpabaptize pa man siya. Neto siya kang diyan na nabaptize kang Jesus? John the Baptist, no? Si John ang nagbaptize, no? Ato siya dito, nagbaptize siya. Pakuman, after sa baptism ni Jesus, dito na po siya dito sa wilderness para mag-fasting siya o pila ganito? 40 days or 40 nights, no?
So nag-fasting siya dito. After nag-fasting, nagsugod na siya og preach sa mga sinaguga. No? Kanang mga street ba? Nagawali na siya. Samtang nagawali siya, dito siya nakakita og 5 ka disciple, no? 5 pa lang to iyang disciple. Si Andrew, si John, si Simon Peter, si Philip o si Nathaniel. Anto naabot sila dito sa wedding og Cana. Og dito nag-perform siya og milagro sa kasal, during sa kasal, no? So mo ang atong tun-an, no? Actually pamilyar na kay ng mga story, no? Balik-balik na nato ni. Pero tan-aw nato ni sa lahi na pud na mga anggulo. Kaya every basa nato sa pulong sa Ginoo mga igsoon, lahi-lahi siya og panawagan sa atong kinabuhi. Amen ba tayo mga igsoon? Bisan to balik-balik siya, tingala ka ganong maning sermon balik-balik man pero ganong maigo man jud ko. Ganong makahinuklod man jud ko, no? Ganong ma-experience man jud nako ang presensya sa Ginoo. Kini na pulong na dadumog naman ako ni sa lain, no? Tungod na kay ang pulong sa Ginoo buhi. Kami matala may so. Sa ganing mo sa Bible, the word of God is alive and active. It penetrates to wala na nakapadayon, bone and marrow, no? Musulod sila. Musulod ang pulong sa Ginoo. Sige, ato ang sugdan. Sige. Sa John chapter 12, mo ni ang ato ang tun-an karon mga igsoon. 2 rather, no? 2:1 to 11, no? Paglabay sa duha ka adlaw, may kasal sa lungsod sa Cana sa probinsya sa Galilea. Anaa dito ang inahan ni Jesus na si Maria. Gidapit usab si Jesus ug ang iyang mga tinun-an. Og nahitabo nga nahurot ang bino alang sa kumbira. Busa mingon ang inahan ni Jesus kaniya, nahukdan sila og bino. Mitubag si Jesus, ayaw ako sultihi kung unsa ang angay kong buhaton. Wala pa moabot ang akong panahon. Gingnan sa inahan ni Jesus ang mga sulugoon. Buhatan ninyo ang bisan unsa nga iyang isugo. May tulumanon ang mga Hudyo nga manghugas sa dili pa mukaon. Busa may unong didto katadyawng bato. Og ang matag usa masudlan og mga 20 ngadto sa 30 ka galon nga tubig. Mingon si Jesus sa mga sulugoon, punan ninyo ang tubig ug tubig ang mga tadyaw. Busa gipuno nila kini. Pagkahuman mingon si Jesus kanila, sige, pagkabo kamo ni ana og dad-a sa nagdumala sa kumbira. Busa nagkabo sila og gidala dito sa nagadumala. O gitilawan dayon sa nagdumala ang tubig nga nahimo ng bino. Wala siya mahibalo kung asa gikan ang bino, apan nakahibalo ang mga sulugoon nga nagkabo sa tubig. Musa gitawag niya ang pamanhunon o giingnan. Nabatasan na sa kadaghanan nga mudalit og maayong matang sa bino. No? Sa bino sa pagkasugod sa kumbira. O kung daghan na ang nainom sa mga bisita, ordinaryo nga bino ang ilang ihatag. Apan ikaw lahi, kay karon mo lang gipagawas ang labing maayong bino. Kini nga panghitabo sa Cana sa probinsya sa Galilea, mao ang unang milagro nga gihimo ni Jesus. Sa iyang gihimo, gipakita niya ang iyang gahom o mituo ang iyang mga tinun-an. So mo ni ang naitabo, no? Mo na ang primero miracle ni Jesus na iyang gi-perform na na-record sa Bible. O mo na ang sitwasyon ng magsuon sa atong tun-an karon, no? Ang title sa itong mensahe karon mga igsoon, Experience God's Miracle, you know? Kinsay gusto na maka-experience sa milagro sa Ginoo?
Talanta. No? Talanta, nag-desire ta na maka-experience sa milagro ni Lord sa itong kinabuhi. No? Kaya kung mo flow gani na ang milagro ni Lord sa itong kinabuhi, mga igsoon, daghang may tabo sa itong kinabuhi. Daghang kausaban ang may tabo sa itong kinabuhi. Amen ba tayo, mga igsoon? No? Walang talanta, gusto na ito ma-experience ng gahong ni Jesus na mo mag-work sa ito ang kinabuhi. Kana iyahang milagro. No? Kay daghang lagi mausab. Daghang mga mahitabo na dili nato kaya imaginean, mga igsoon, kung si Lord na gani ang mulihok sa to ang kinabuhi. Kung mo-flow na gani na ang milagros ng kinabuhi, mga igsoon, makaingon jud ka, thank you Lord. Kinaay mo ang milagros sa akong kinabuhi. Amen ba tayo, mga igsoon? Naka-experience na mo milagros sa Ginoo? Padayon na to nang i-desire. Usaw man jud nato na kanang miracle ni Jesus, mga igsoon, sigurado jud mahitabo sa tuwang kinabuhi. Sigurado jud na tuwa nang ma-experience isip iyang mga anak. No? Daghang tag gusto, mga igsoon. Daghang tag mga desire sa atong kinabuhi. Daghang tag ginatinguha, ginapangandoy, no, sa atong kinabuhi. O kung dili ganina mag-manifest ang miracle ni Jesus o mag-work sa atong kinabuhi, mga igsoon, lisod nato ang kunon ang atong mga desire sa atong kinabuhi. Amen ba tanang igsoon? Munang kailangan nato ang milagro ni Jesus. Kailangan nato iyang power. Kailangan nato iyang miracle na mo work sa ato ang tagsa-tagsa ka kinabuhi. Kasama sa kong gingon, daghang mausab, may tabo sa ato ang kinabuhi. Amen ba tanang igsoon? Amen. No, karon ato tan-awon ngano man, no? Ngano na experience man nila ang milagro ni Jesus dito sa kasal, no? Sa wedding. Ngano na experience man nila ang miracle ni Jesus dito. Una, naay invitation na naitabo, no? Naay invitation na naitabo dito sa kasal. No? Invite nila si Mary, invite nila ang disciple, invite po nila si Jesus sa ilahang kasal. O kung gusto nato na ma-experience ang miracle ni Jesus, mga igsoon, i-invite po nato siya sa tuwang kinabuhi. Amen ba tayo, mga igsoon? Walang first point, mga igsoon, invite Jesus into your life. No? Para ma-experience nato ang milagro sa Ginoo, mga igsoon, imbitaha si Jesus. No? Dili nato kining kasal sa Kana, no? Sa mga Jewish, lahat na ilang tradisyon, mga igsoon. Kaya ang ilang kasal, mga igsoon, 1 week ang celebration before ang kasal. Naikaon, sakto sa kaon, sakto sa bino, 1 week ang celebration. No? Sa ato pa, giandaman nila ni kasal. No? Giandaman nila maayo ni. Pero nganong, sa tulo pa lang kaadlaw ni netabo, nawat-an naman sila og bino. Nawat-an naman sila og wine. Di naman sila makaserve. Tulo pa lang kaadlaw. Unang sa atong kinabuhi, mga igsoon, inalapot. Kailangan nato i-invite si Jesus sa atong kinabuhi, mga igsoon. Kaya walang takabalo kung unsa ang atong ugma. Amen ba tanang igsoon? Amen. Walang takabalo kung unsay may tabo sa atong kaugalingon, unsay may tabo sa atong pamilya, sa atong married life, sa atong trabaho, sa atong negosyo, sa atong ministry. Walang kailangan nato ipa-appeal, i-invite si Jesus sa tuwang kinabuhi. Sa talang aspeto sa itong kinabuhi, mga igsoon, ayaw kalimti na i-include yun si Jesus, anak. Amen ba ito na, mga igsoon? O pag-invite na to ka Jesus, mga igsoon, wala na siya nagkapasabot. Nag-invite na to siya para maubad. Nagkapasabot na, mga igsoon, nag-invite na to si Jesus para mag-work sa tuwang kinabuhi. Amen. Amen ba ito na, mga igsoon? Muna ipasabot diya na i-invite mo si Jesus sa iyong kinabuhi, o i-allow na to siya na mag-perform ang iyang milagro sa tuwang kinabuhi. Dili kay i-invite na to si Jesus, kita lang yan po ng matuman. No? Sa ato pa, kung i-invite mo si Jesus, mga igsoon, sa ato pa, i-allow mo siya na mag-work siya sa iyong kinabuhi. Walang, gwapo kayo ang wedding of Cana, mga igsoon. Kaysa sugod pa lang silang marriage, i-invite na, naan na si Jesus, nagpatunga na. Silahang magtiayon.
O gwapo na, no? Gwapo na kinaiya mga igsoon sa itong kinabuhi, sa itong Kristohanon. Na every time na mulihok ka, magdesisyon ka, kailangan na to i-invite yun si Jesus. Amen. Mata na igsoon. Kaya di lang na to control ang atong ugma. Ay ang pagsalig na kaya na ako ni, naandal na ako ni, no? Howd na ko ani, experience na ako ni, pamilyar na ako ni. Ayaw. Kasama sa kong gingon mga igsoon, wala ka kabalo kung ano sa angin mo ang ugma. Dili porket howd na kasi mo negosyo, sa mong trabaho, howd na makamudumala sa mong pamilya. Dili porket taas na inyo ang married life, okay na. Dili mga igsoon. Kaya wala ka kabalo kung sa ugma. Daghang mga temptation si Satan mga igsoon na nag-work sa itong kinabuhi. Una, kung dili nimo i-appeal si Jesus sa itong kinabuhi mga igsoon, delikado ka diya. Ma-experience yun nimo ang sama sa ilang na experience. Amen ba tanang igsoon? Daghang mga atake ang yawa sa itong kinabuhi. Daghang mga circumstansya na atong ma-experience mga igsoon. Kung nakagwapo lang, kung naa si Jesus, padayon na itong gina-invite sa itong kinabuhi mga igsoon, padayon po nag-work ng milagro ni Jesus sa itong kinabuhi. Na magkatapag, i-invite si Jesus sa itong kinabuhi. Invite. No? Padayon i-invite ha. No? Sama sa kong gingon mga igsoon, dili na siya ordinaryong invitation lang kay Jesus. Kaya kung gi-invite yun nimo si Jesus sa imong kinabuhi mga igsoon, i-allow nimo siya na mag-perform siya ang milagro sa tuwang kinabuhi. Gusto ba nimo ma-experience ang kausaban sa itong kinabuhi? Amen. Gusto ba nimo ma-experience ang kausaban, kabaguhan, kalambuan sa imong kinabuhi? Amen. I-allow si Jesus sa imong kinabuhi. I-allow siya na mag-work iyang milagro sa imong kinabuhi. Hindi lagi ito kaya ang atong kinabuhi ng Iso. Wa ta kabalo kung unsa ang atong ugma. Wa ta kabalo. Usahay, pamilyar na itong ginabuhat. Pamilyar naman eh. Kaya naman ako ni. Mga naanda naman ako ni. Ayaw. Kaya ang atake sa enemy, ang lihok sa kalibutan mga igsoon, padayon na. Muna ang yawa mga igsoon, ang Bible ng Egon, the devil like a roaring lion, ready to devour. Narana siya. Muna wala ta kabalo kung sa atong ugma. Kinsa ko'y nakabalog na imong tricycle na gina-park na mo permente diya, bigla na lang bunalan. Kinsa ko'y nakabalo na kapila naman ka ni-withdraw sa imong kwarta, karon pa man nawala. Kabalo ka? Wala. Wala, kung wala si Jesus sa imong kinabuhi mga igsoon, maluya jud ka, ma-discourage jud ka. Amen mo talaga mga igsoon. Muna kailangan nimo siya i-invite kanunay sa itong kinabuhi mga igsoon. Kaya para kung ma-experience man naton mga sitwasyon na dili maayo, kana mga unexpected na mga situation sa itong kinabuhi mga igsoon, na si Jesus padayon siya mo lihok sa tuwang kinabuhi. Amen. Amen ba tanang igsoon? Amen. Hinay mo katapat ubalik, imbitahan si Jesus. Imbitahan. Invite man yun, no? Invite. I-allow siya mga igsoon. Di ba makita nimo, ma-experience nimo ang kausaban si mong kinabuhi. Daga nagatuo kay Jesus. Pero wala nila gina-allow si Jesus na mag-work sila kinabuhi. Walang hantod karon, dugay na nangalagad, dugay na naglakaw silang Kristohano na kinabuhi. Wala nang gyapon jay kausaban o transformation ng ilang kinabuhi. Napamamodaya mga iso. Amen. Apa. Tinuod na. No? Kaya ikaw naman talaga tuo. Ikaw naman ta mo simba. Pero tinuod, kita lang gyapon ang nagatuman sa itong kinabuhi. Nagatuo ta. No? Pero tinuod, wala lang ito gina-allow si Jesus na mag-work ang iyang milagros sa itong kinabuhi. Walang hantod karon, wala lang yan po yung asinso, wala yung kausaban, wala yung transformation ang atong kinabuhi, kaya wala man yun nato gi-invite tinuod si Jesus na mag-work sa tuwang kinabuhi. Amen ba tayo mga igsoon? Amen. Napamamo diyan. No? I-invite si Jesus. No? Samtang maglakaw ta sa itong Kristohano na kinabuhi mga igsoon, i-allow si Jesus sa imong kinabuhi. Amen. Na siya ang mag-work, siya ang maghatag og milagro sa atong kinabuhi. Dili nato kaya kontrolon ang atong kinabuhi. Di nato kaya usabon ang atong kinabuhi. Di nato kaya palambuon ang atong kinabuhi mga igsoon. Kung dili jud nato i-allow si Jesus na mag-work sa atong kinabuhi. Amen ba mga igsoon? Nang hantod karon lunod lang yapon ka. Hantod lang karon mao lang yapon imong sitwasyon.
Dugay na ka, inana lang yapon nimo sitwasyon. No? Unang surrender diya kay Jesus. I-invite siya. Lord, dugay naman ko inana yung sitwasyon. Dugay na ko nalunod sa kong utang. Hantod karon wa lang yapon kahawas. Tabangi ko, Lord. Hantod karon daan lang yapon ko. Lunod lang yapon ko sa kong bisyo. I-invite ka na ikaw mag-work sa kong kinabuhi. Amen. Milagro. No? Ang milagro ni Jesus mga igsoon, wala na nakagunpay sa visible na mga butang. No? Kung makita ka na ito, ni Asimso, nausab, mayon na itag milagro. No? Muna yung milagro ni Jesus, dili. Kaya milagro ni Jesus mga igsoon, bisan sa mga dili visible na mga butang, nag-work na ang miracle ni Jesus. Amen ba tayo mga igsoon? Kanang proteksyon na gihatag ni Lord sa itong kinabuhi sa matag adlaw, milagro na, part na sa miracle ni Jesus sa itong kinabuhi. Napang mo diyan? Milagro na. No? Mga kami ni Mrs. every morning nag-pray me. Pag umanog balot, luto, balot, pray me, Lord, protektahe ang among negosyo. Na pagsulod na sa mall, maging smooth lang. Lisod ba yan? Sulod yan. Duha ka ba? Imong dalon? Lisod. No? Kaya bawal lagi. Pero grabe ang trabaho ni Lord mga igsoon, milagro. Ang favor ni Lord. No? Dili lang entrance imong kalaban. Pati ang taas, napay mga roving guard, napay mga civilian guard. Pero ang favor ni Lord mga igsoon, grabe nag-work. Part na sa milagro ni Jesus. Amen ba? Amen. No? Na ang imong kalaban ng mga guard, mahimo na yung amigo. Part na sa milagro ni Jesus. Amen. Muna, ang kailangan na to i-include si Jesus sa itong kinabuhi. Sa itong negosyo, trabaho, eskwela man, include si Jesus, i-appeal na. Para mag-work ang iyang milagros na kinabuhi. Na mag-provide niya itong mga panginahanglan. Matabangan ka, maprotektahan ka, mausab ang imong kahintang. Part na sa miracle ni Jesus mismo. Muna, kung naa si Jesus, mga sigurado na may tabo din na sa itong kinabuhi. Amen ba tanong Excel? Sigurado na. No? Dagang mga testimony mga igsoon, no? Kung paano sila giusab sa Ginoo. Dili lamang guna simpleng pagtuo lang. No? Kung dili gi-invite nila si Jesus silang kinabuhi. O na-experience nila ang kausaban silang kinabuhi. Amen ba tanang igsoon? Ang uban lulong sa drugs, sugal. Pero gano'n man na-experience pa nila ang kausaban tungod na sa milagro sa Ginoo. So nga na-experience nila ang milagro sa Ginoo tungod kay gi-invite nila si Jesus na maglihok silang kinabuhi. Amen ba tanong igsoon? Walang dili lang ta puro pagtuo, pagdayi, kung dili i-invite po nato na mag-work siya sa atong kinabuhi. Mas sayon, mas gaan ang atong kinabuhi. Tinuod na mga igsoon. Every time mulihok ka sa ministry, sa trabaho, negosyo, pamilya, magdumala ka, mahimong gaan ang imuhang bulaton kung naa si Jesus, imuha siya bubanon. Amen. Amen ba tanang igsoon? Wala ayaw kalimti. Invite ka nunay. Every day sa imong kinabuhi mga igsoon, imbitahan si Jesus, Lord, ikaw ang mag-uban sa ako. Wala si Moises niyon siya, Lord, kung di man lang ka mauban sa amo, ayaw na lang kong subuha. No? Di na lang mimo adto. Isod mga igsoon, kung wala si Jesus sa atong kinabuhi. Amen. No? Isod na to, usabon ang atong kinabuhi kung wala ang tabang o milagro sa Ginoo sa atong kinabuhi. Wala kailangan nato siya ibitahon, i-allow na maglihok ang iyang milagro. Na magkaroon tag testimony sa atong kinabuhi mga igsoon. Kung paano nag-work ang milagro ni Jesus sa atong kinabuhi. As a Christian, dapat kita ang mahimong living testimony kung kinsa si Lord sa atong kinabuhi. Amen ba ta naman igsoon? Dili kay hantod karon wala nang gyapon tay matestimony kung kinsa si Lord sa atong kinabuhi. Kay walay kausaban, walay kabaguhan, walay kalambuan nang gyapon ang atong Kristohanon ng kinabuhi. Wala kailangan ka nimo ang tabang ni Lord, milagro ni Lord mga igsoon. Na ikaw mismo mag-testify ka na ang Ginoo tinuod ug buhi jud sa ako ang kinabuhi. Amen ba ta naman igsoon? Muna ang gusto sa Ginoo. Muna ang gusto sa Ginoo mga igsoon. Kaya ang Ginoo mga igsoon, dili na makikistorya si mo face to face. Dili na.
Mag-work na siya sa itong kinabuhi. O pinaagi sa kausapan sa itong kinabuhi, mga isod, diyan na ito mapadayag na ang Ginoo buhi dyan. Amen. Dili lang Bible. Muna ang mga prop mga igsoon na tinuod yun ang Ginoo. No? Dili lang Bible. Of course, isa ang Bible na magpreba na ang Ginoo tinuod. Pero ang number one na prop yun mga igsoon na nausab ang ato ang kinabuhi. Amen ba ito mga igsoon? Kaya dili na ito kaya lagi usabon ang atong kinabuhi. Kung wala si Lord. Kung wala ang tabang. Kung wala ang milagro sa Ginoo. Manang ingon diri sa verse, wala pa rin verse. Paglabay sa duha, kaadlaw, may kasal sa lungsod sa Cana sa probinsya sa Galilea. Ana dito ang inahan ni Jesus, no? Gidapit usab si Jesus ug ang iyang mga tinun-an. Gidapit, gi-invite ang mama ni Jesus, iyang mga tinun-an ug si Jesus gi-invite. Mo ra man importante mga igsoon. I-invite. Magsugod kag trabaho, i-invite si Jesus. Mag-abri kang negosyo, i-invite si Jesus. No? Mula nga itong igsoon, basta na siya i-abrihan na negosyo, di yun niya kalimtan na, publisingan yun na niya. In the name of Jesus. No? I-invite. Kita pwede mo salig. No? Di na pwede na, anad naman ko ni Bas, dugay naman ako ng trabaho. Sa una pa, mauna naman niya akong trabaho. Dili. Isama sa kong gingon, wala takabalo kung unsa ang atong umba. No? Nang kailangan nakakanunay si Jesus sa atong kinabuhi. Sa ministry, ipasintro si Jesus para mahimong gaan ang ministry. Na ang tabang sa Ginoo ug na ang milagro. Amen ba tayo mga iso? Napamumuliya kung nalain na mo sa akin. John 15:5, no? Kita na kami memorize ani sa EG. First lesson ng sa EG. Memorize ba ni? I am the vine. Mawala sa EG. No? Prepare na mo itong mga leaders sa akin. Mag-EG na tapon. Ako ang punuan sa ubas o kamo ang akong mga sanga. Ang tao nga nagpabilin kanako o ako diha kaniya, maoy mamungag daghan. Kay kung wala ako kaninyo, wala gayud kamoy mahimo. No? Klaro kayo mga igsoon. Kamu na ba sabi? Para magkasabotin mo? Hila, basahan na to. 1, 2, 3. Ako Sa ubas. Kamo ang among sanga. Ang tao man nagpabilin na ako, ug ako diha kaniya, maoy mamungag daghan. Kay kung wala ako kaninyo, wala kayo kamoy mahimo. no? Klaro kayo ang pulong sa Ginoo mga igsoon. Kung wala si Jesus sa atong kinabuhi mga igsoon, wala tay mabuhat. Amen ba tayo mga igsoon? Wala. Limitado lang atong kaalam, limitado lang ang atong kusog. Muna kailangan nato ang milagro ni Jesus na may tabok o mo-perform sa ato ang tagsa-tagsa ka kinabuhi. Amen ba tayo mga igsoon? Invite si Jesus. Imong katapat, invite lagi si Jesus. Balik ka dyan. Invite. No? Imbitahan. I-allow siya na mauban. I-allow siya na mag-work siya sa imuhang kinabuhi. The same po dito sa wedding. I-invite nila si Jesus. Pag-i-allow nila na mag-work si Jesus dito o na-experience nila ang milagro ni Jesus dito na time. Amen ba? Ikadua, intercession. No? Ask God for what you need. No? Gusto mo na intercession, Pastor? Mo na ang pag-ampo, panghayo. Diya sa itong langit no namahan, pinaagi sa ngalan ni Kristo. Amen ba tayo mga igsoon? Mo na yung ni Jesus, I will do everything you ask in my name. No? Ingon ni Jesus. Buhaton daw niya kung mangayo ka sa iyahang ngalan. Sama sa akong gingon, dili ta maka-direct sa to langit nun amahan. Naay mag-intercede sa ato si Jesus. No? Manang kailangan ta magngayo, kailangan ta mag-ampo, mga igsoon, para ang milagro sa Ginoo mahitabo jud sa atuang kinabuhi. Amen ba ta mga igsoon? Nga mga tapat ampo lagi. Ampo. Ayaw jud pagduha-duha ampo mga igsoon. Ano?
Ampo. No? Ayaw undang. No? Labi na ka mo mga couple, pag-ampo mo. Ay magkatawa niya, kaya matamay ko. Ampo dyan mo magkayon. No? Isalong sa inyo ang pangayon, mga igsoon, posible o posible na may tabo na sa pagkinabi. Amen ba tayo mga igsoon? Ingon din sa verse 3. Verse 3 to 11. Og nahitabo nga nahok ang bino alang sa kumbira. Musa mingon ang inahan ni Jesus kaniya nahokdan sila og bino. Mitubag si Jesus, ayaw ako sulti kung unsa ang angay kong buhaton. Wala pa moabot ang panahon. Think murag 3-4 ni siya na verse. Dili ni siya 11. 3-4, no? So, wala pa na naabot ay ang panahon. No, gina niya si Mary, ayaw ko subua. Ayaw ko ingna. Kay dili pa nako time, no? Ingon ni Jesus, no? So, kini na word ni Jesus mga isa, mga confused po ni sa ato. Ganun mingon si Jesus na dili pa niya time, no? Na mag-perform siya og milagro, no? Kay dili pa niyo to time mga igsoon na magpakita siya sa iyang gahom, no? Kay ang ministry ni Jesus mga igsoon na siya time, no? Nakaganid na ang iyang ministry. Kung kano siya magsugod, kabalo po siya kung kano siya taman. Wala katong hapit na siya koon, palapat yun, kabalo po siya. Moto yung mga disciple, pag-ampo mo, no? Na dili mo madaog sa kalaban, kay hapit na ang ako ang panahon. Kabalo po siya. Kung dili siya gusto na mahimong immature ang iyang ministry, moto ningon siya na dili pa panahon na magpakita ko sa milagro. Pero tungod lagi kay nakita man yun niya, no? Ang sitwasyon, ang mga panginahanglan, padayon lang gyapon niya ginapakita ang iyang milagro, no? Kisay nagsugo kay Jesus, kisay naghangyo si Mary. Ingon si Mary na nahulog na ang ilahang bino, no? Alang sa kumbira. Musa mingon ang ilahan ni Jesus kaniya nahutdan sila og bino, no? So inana po mga ison, no? Para ma-experience nato ang milagro sa Ginoo mga ison, ayaw og undang og ampo. Ya sa Ginoo. Gamita ang ngalan ni Kristo. Imo ba ta mga ison? Daghang mga testimony mga ison, bisan ang atong simbahan na ay mga testimony kadaugan na naayo ang ilang balatian tungod sa ato ang pagampo. Amen ba ta mga ison, no? Ayaw kung mag-underestimate kanang prayer mga igsoon, kay powerful ng prayer. Powerful na. Grabe mo liyok ang Ginoo mga igsoon, kung padayon nyo ta mo ampo diya sa Ginoo. Daghang mahitabo na mga milagro sa atong kinabuhi, no? Manang ampo lang jud kanunay. Padayon lang jud ka. Ampo kung unsa imong mga panginahanglan. Padayon lang kag ampo mga igsoon kung unsa ang gustong nimo milagro na may tabo sa imo ang kinabuhi. Hindi naman katapat ampo lagi. Pray lang. Pray lang dyan. Kami as pamilya before, ito nangalagad mi dito sa Picas, nag-pray mi, nami devotional niya, mag-pray mi. Ibutang na mo ang pagpag-ampo, no? Mga prayer request, ibutang na mo diya. Kunya, inanayan na mo nag-check. Basta matubag na sa Ginoo, check ka na mo na. Ano lang ang milagro sa Ginoo. Patingala jud ka mga ison, na naadyo'y lihok si Lord. No? Patingala jud ka, na ikatubagan ang Ginoo sa atong mga pagampo. Amen ba talaga mga ison? Padayon na mga ison. Kini atong simbahan, pinaagi naman sa pagampo. No? Pinaagi na sa pagampo. Kung dili na ito undangon, ang pagampo, padayon ta. No? Dili lang sa atong personal, bisan sa mga tao na nakapalibot sa ato, iampo na to sila. Amen ba talaga mga ison? Imaw na ang milagro ni Lord. Diyan nato makita ang milagro sa Ginoo. Sama sa Ginoo ni Mrs. Galina, si Moises, samtang nagigera si Joshua, no? Sa mga Amalekites, no? Nakigira siya dito, si Moises at si Aaron, nagtaas sila ang kamot. Sige sa intercede prayer para kay Joshua. Samtang nagtaas silang kamot, samtang nag-aampo sila mga igsoon, permente mo daog ang laban ni Joshua. No? Daog sa permente.
Kaya kapuyo naman si Moises, kay tigulang na lagi, 18 na kanyang edad. Every time na ibaba na niya ang kamot mga isod, mapilde na po ang laban ni Joshua. No? Mabasa na to na sa Book of Exodus. No? Diyan mo makita mga isod, na samtang nagpaampo ka, padayon diya sa Ginoo mga isod, ang kadaugan, padayon po mahitabo sa pagkinabuhi. Amen ba mga isod? Gusto ka mo daog sa imong laban sa imong kinabuhi? Gusto ka mausab sa imong kinabuhi? Gusto nimo ma-experience ang milagro sa Ginoo? Kaayuhan gikan sa balatian, kalambuan gikan sa kawadon, kausaban gikan sa pagkadaotan, ampo na sa Ginoo. I-pray lang na mga isod. Mahitabo dyan na. Tinood na. Ako nangalagad ko sa Ginoo mga isod before na ako'y mga binuhatan na dili maayo. Iko Lord, tanggalan jud ko ani. Tagay kong way out Lord. Di ko gusto na mga lagad ko pero na ako'y ginatago-tago. Di man makabalo ang mga tao pero kabalo ko nasayod ka. Na ako'y ginatago. Tanggala ko ani. Nahitabo man. Sa padayon namin mo iampo mga isod Lord, gusto ko mga lagad si Mua. Tanggalan na ako ning mga dili maayo Lord. Na maging potlet ko. Tanggalan ni kung unsa man ni naadri. Bisyo man na dili man na maayo. Iampo na mga isod. Ayaw gundang. Di ba tingala ka na mahawas ka sa imong sitwasyon. Amen ba tang mga isod? Mausab lagi ka. No? Mausab mulambo imong kinabuhi. Na mga kausaban, transformation nga may tabo yun. Na mga panalangin, mga isod, na mga ma-experience kung padayon ka na mag-ampo. 2 points pa lang gani, 20 minutes na lang daw. Stricto mag-ganato ang technical team dali. No? Marcos 11:24, busa sultihan kung kamo. No? Nabisan unsa ang iyong pangayoon sa Dios pinaagi sa pag-ampo, tuhuin nga nadawat na ninyo o madawat gayon ninyo kini. Amen ba tayo ison? No? Every time na mag-pray ka, Lord, palambuha mo ang kinabuhi, tuhui. No? Na nalambo na ka. Kay para mahitabo na. Lord, gusto ko kausaban, tuhui, na nausab na ka. Para mahitabo na sa imong kinabuhi. Amen ba tayo ison? Kasi gusto mausab ang kinabuhi. Itantanan. I-pray na. Asang area sa imong kinabuhi na kailangan pa i-develop. Asang area sa imong kinabuhi na kailangan pa tanggalon para maging potlet ta. No? Katubangan sa Ginoo. Amen ba tanan isod? Iyak po na. Wala lagi posible lagi. Ang kriminal gani nakoy na-meet na isa ka pastor. Amandog. Yan siya. Bro, kabalo ka sa trabaho nako. Diyan sa Davao. Isa ko ka bodyguard. Tirador. Estimate nako, bro. Mga 50 na ako natumba diyan sa Davao. Ano siya sa ako. Ito may sa Prayer Mountain sa Bandung. Ano siya? Grabe siya ang milagro. Ang isa lang, last taon niya natira, katong namalik siya. Habi daw niya, katong estudyante na nursing student, mao na to ang nagdala og drugs, marijuana. Kaya pagtanaw sa posporo kay damang man na yung sunod. Grabe yung hilak, yung konsensya. Surrender siya sa Ginoo. Ampo siya, Lord, usaba ang akong kinabuhi. Usaba ang akong direksyon. Na-meet na ko na dito sa Prayer Mountain sa Mandon. Hantod na mo siyang pastor. Mausab. Naikausaban mga isod. Kung tinuod na Diyon, kung gusto na Diyon di mo mausab, pinaagi sa pag-ampo mga isod, mausab ka. Amen ba talaga mga isod? Pray lang. No? Pray. No? Testimony. Daghang mga testimony mga isod na usab. Kung gusto nimo molambo ang imong kinabuhi, pray lang ka diya sa Ginoo. Kasi gusto mo lambo ang kinabuhi. Financially. I-declare na. Pray na. No? Sa Ginoo. Mausab na imong financial na aspect. Amen ba talaga ito? Kami ni Mrs. grabe ang among kinabuhi financial sa una. Kung utang ang isgutan, grabe may pala utang. No? Tinagko ng mga utang. Pero ginapray na mo na, Lord, tama na. Kapoy naman. Kapoy na Diyon. Di ba? Kapoy eh. Kapoy apas. Ano maganda kay weekly, napakay daily, napakay monthly. Kapoy. Pero salamat sa Ginoo kay nahawas mi ana ng mga sitwasyon. Nausab.
Ang among paningkamot mga igsoon para na lang yun sa among pamilya, sa ministry, smooth na lang kayo ang dagan sa among financial. Nga naman na tungod na sa milagro sa Ginoo. Amen ba tayo igsoon? Di naman nato i-design na madato ta. Ang ato lang makaginhawa ta ba na ma-relax ang ato ang kinabuhi. No? Na kung gusto ka matulog, pwede ka matulog. Kami kung gusto mo matulog, pwede mo matulog. No? Walay magbuot sa amo. Pwede mo mamaligya, pwede dili, walay magbuot. Inana ka, smooth ang amuang financial. Dili may dato mga igsoon, pero naadyo si Lord mag-provide yun sa mga pinanay. Amen ba mga igsoon? Kung sa una, grabe, dili pwede. Bisa pa magtakig, di ka pwede mo-absent. Kinakay arawan. No? Tara, tinaw na. Si Mrs. matulog sa sakyanan, nagkurog. Ulit na dito, di ko pwede muli. Kinakay timanon na negosyo. Tinaw na. Pero karon mga igsoon, praise God, salamat sa Ginoo. Dili man inala kadako among income, pero salamat sa gihawas mi sa mga utang. Mo po na atong i-desire. Iampo na, no? I-invite si Jesus niya, iampo na, Lord, hawasa mi sa mga sitwasyon. No? Sama sa mong gingon lagi, pag-invite mo kay Jesus, i-allow nimo siya na mag-work sa imong kinabuhi. Amen ba ta na igsoon? Unya, iskutan nato na. Katulo, instruction. Follow God's instruction. Oh. Mapadayon ta sa topic. No? Kung gusto nimo ma-experience ang milagro sa Ginoo mga igsoon, obey ka kung sa instruction ni Lord. Nag-isgot man ta financial mga igsoon, basta nag-instruct si Lord si mo na ayaw nag-renew, Hallelujah. Tinoon na. Kung sa reason mga igsoon, ganun malulog ka sa sa utang, hindi mo ka gusto malugi. Kaya para si mo kapoy magbayad. Taga-adlaw may paningkamot ubayan niya pagabot og rinyo, di mo rinyo, sayang pud kaayo. Di ba? Inalaman ng mindset na to. Di ba? Di wata ka balo day nagalulong na ato ang financial. No? Nalaman na taga-adlaw kong bayad, 60 days ko nagbayad, paningkamot, ya karon di ko mo rinyo. Rinyo sa buhay kay maka-experience ko lamig. Wow, mo na ang atong mindset. Pero ang instruction ni Lord mga igsoon, undang na. Salig sa Ginoo. Amen ba tayo igsoon? Salig. God will provide. Trust in the Lord with all your heart. And do not lean your own understanding. No? Hinanak na sikreto mga igsoon. Salig lang sa Ginoo. Kung unsa instruction ni Lord ng igsoon, tumana. Kay naay kausaban ng atong ginamit. Naay kabaguhan ng atong ginamit. Amen ba tayo mga igsoon? Sama sa kong gingon ganin na mga igsoon, i-desire na to na mausab ang atong kinabuhi. I-desire na to, no? Muna kung gusto nimo milagro sa Ginoo, ayaw undang sa pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Amen ba tayo mga igsoon? Amen. Ang tanaw na to atong mga kaubanan. Thank you Lord. Na yung mga kausaban nilang kinabuhi. Ganun man, nag-obey man sila. Diya sa Ginoo. Ipadago na yun ang timer. Isa na yun ka monitor ang ipakita sa ako. Hindi na siya cellphone. Hindi na cellphone man to. Karon isa na yun ka monitor. Dako na yun kayo. Hallelujah. Tapay 1 hour eh. No? Obey. Inayin mo katapat. Obey lagi ka Lord. Obey. No? Pag obey na to ka Lord mga igsoon, ma-experience yun yung mga kausaban sa itong kinabuhi. Obey lang yun. Padayon lang. Muna, ingon diriya sa verse 7 to 10. Mingon si Jesus sa mga sulugon, puna ninyo ang tubig, ang mga tadyaw. Busa gipuno nila kini. Pagkahuman mingon si Jesus kinila, sige pagkabo kamo ni anak og dad-a sa nagdumala sa kumbira. Busa nagkabo sila og gidala dito sa nagdumala. O gitilawan dayon sa nagdumala ang tubig nga nahimo ng bino. Wala siya mahibalo kung asa kini gikan ang bino apan nakahibalo ang mga sulugon nga nagkabo sa tubig. Busa gitawag niya ang pamanhunon og giingnan. Nabatasa na sa kadaghanan nga modalit og maayong matang sa bino sa pagsugod sa kumbira. Ug kung daghan ang nainom sa mga bisita, ordinaryo nga na bino ang ilang ihatag. Apan ikaw lahi, kay karon mo lang gipagawas ang labing maayong bino. Take note mga igsoon ha.
labing maayong bino ang milagro ni Jesus dito sa kasal. No? Kung sa inyo dito, sa ilang naandan, sa ilang kultura, sa ilang selebrasyon, una ang maayong bino. Pag medyo maghubog-hubog na gamay, tagaan na sila og ordinaryong klase sa bino. Pero kani mga igsoon, ang milagro ni Jesus mga igsoon, mas labing maayong bino ang iyang gihatag. Inanak po na mga igsoon. Kung gusto nimo ma-experience na unique, mas labaw pa sa imong naandan mga igsoon sa imong kinabuhi, paminaw sa instruction ni Lord. Ug-obey ka sa instruction ni Lord. Amen ba tanang igsoon? Amen. Tungod kay niubi man yang disciple, unsay buhaton, naka-experience sila mas maayong bino. Simple lang. No? Kung umuobey ka sa instruction ni Lord mga igsoon, ma-experience nimo ang lahi o mas unique pa na kinabuhi kaysa sa naandan nimong kinabuhi. Amen ba tanang igsoon? Inana ang ihatag ni Lord. No? Dili lang siya the same sa imong kinabuhi kaniadto, kundi mas labaw pa na kinabuhi. Mas labaw pa sa imong na experience. Mas labaw pa sa imong posisyon karon ang ihatag ni Lord. Kung padayon ka mo obey sa instruction ni Lord sa atong kinabuhi. Amen ba tanang igsoon? Gusto ba nimo mausap imong kinabuhi? Obey diya sa Ginoo. Hindi mo katapat, obey lagi sa Ginoo. Simple lang. No? Obey. Simple lang ang instruction ni Lord mga igsoon. Ayaw lang supaka. Usahay magod kita ng mga Kristiyano, kusuptang supak sa Ginoo. Sama sa kong gingon mga igsoon, mo instruct na si Lord sa itong kinabuhi, dili na siya personal na makikistorya. Dili na siya personal na makikita sa ato. Dili man ka si Samuel, dili man ka si Moises, dili man ka si Abraham. No? Sa ato ang covenant karon mga igsoon, sa ato ang bagong covenant mga igsoon, naa na ang balaang espiritu. O mugamit na ang Ginoo mga tao para makikistorya sa ato. Amen ba mga igsoon? Muna pag-ingon gani sa mga tao, mo advice gani, biblical gani ilang gigamit, sila na ang gigamit ni Lord para imuhang tumanon. Amen ba mga igsoon? Amen. Nanabay nagkuman si Moa ng mga lagad ka sa Ginoo? Amen. I-obey. Amen. Para mausap ang imuhang kinabuhi. Amen. Kaya pinaagi sa ato ang obedient ya ka Lord mga igsoon, na ay transformation ng atong kinabuhi. Amen ba tanang igsoon? Na ay transformation. Kaya hanto dili ka mo obey ka Lord mga igsoon, ang imong kinabuhi dito na yun na sa gabyon paman. Dito na sa gabyon. Tinood na. So, mga lagad nagbalik no. Dito na taman. Baktas-baktas dia. Jagit kay naong, no? Bulingit kay naong, baktas-baktas, lingko sa daplin. Pero kung mga lagad ka, ay guwap ka po. Wala ka sa ito. Pogi kayo. Murag si Pau Pau, murag si Bibi. Murag ikaw. Naikausaban. Di ba? Naikausaban. Naikausaban yung mga kinabuhi mo yung so. Na yung mga tapat, ubin na lagi. Ubay na lagi. Pag ubin na lagi, simple naman kayo na. No? Simple lang kayo instruction ni Lord. Alagaran na nato si Lord mga igsoon. Siya na magbuha kung saan para sa ito. Matingala ka, mausap. Pero kung di ka ma-obey mga igsoon, ato karon wala niya po'y kausapan ng mga kinabuhi. Dugay na kang Kristohanon, pero the same lang yapon. Ang Bible lang gaingon, we are the salt and the light of the world. Tama ba? Tama ba to? Sige na, kamo daw ingon rin. Salt and the light. Pero kung tingala ka, ikaw man ka ang salt and light of the world, pero nga nung ikaw man ang madala sa mga dili maayong impluwensya. Ayay ka. Nga naman, tungod kay wala lagi ka nag-obey sa instruction ni Lord. Aray No? mo. Kita na mga Kristohanon, kita dapat, mo ganyan yung Bible ningon, let your light shine. No? Dili pilit tabunan. Dili pilit taguan. Kung dili, i-allow na to na mo shine ang atong kahayag as a Christian. Sa ato pa, dapat ikaw ang maghatag og influensya as a Christian. Amen ba tanang igsoon? Napa mo diya? Dili ka ikaw ang madala.
Wala, kung dili nyo ka muobe ka Lord mga igsoon, ay lahi yun ang mudala sa imo. Nang kailangan nato i-tune in atong kasing-kasing na magkaroon tag obedient diya sa instruction ni Lord. Aron mulambo ang atong kinabuhi, mausab ang atong kinabuhi, aron ang milagro sa Ginoo mahitabo ug mahitabo jud sa tuang kinabuhi. Amen ba ta mga igsoon? Mausab jud. Walang ingon ni Lord, ayaw na pag-drugs, ayaw na pag-bisyo, tumana. No? Eh para man na sa imo. No? Para mag-work ang milagro ni Lord sa imo ang kinabuhi. Deuteronomy 28, verse 13. 9 to 3. 3 to 9. Panalanginan niya ang iyong lungsod o ang inyong uma. Take note mga igsoon na panalanginan. Wala siya ningon na tagaan. Kundili panalanginan. Panalanginan niya kamo, no? Sa lungsod ug uma. Kung asa ka nagpuyo, naay panalangin si Lord. Uma, source imong income, panalanginan ni Lord. Panalanginan kamo sa dagang mga kabataan, no? Panalanginan ka og mga bata. Abunda nga abot, no? Gwapo na income og dagang mga kahayupan, no? Kahayupan siguro mga sa unang panahon mo na yung source sa income nila, provide po ni Lord. Kung sa unang panahon mo ni ang way sila transportation, providean po ka ni Lord, no? Tagaan po daw kaniyang motor. Panalanginan niya inyong abot o pagkaon. Panalanginan niya ang tanan ninyong pagabuhaton. Ipapilde sa Ginoo kaninyo ang mga kaaway nga mosulong kaninyo. Mag-usa silang mosulong kaninyo apan magkatibulaag sila nga moikyas gikan kaninyo, no? Inanad ang buhaton ni Lord, no? Katong mga kalaban na nato na mosulong sa ato, ingon diri, muikyas sila gikan sa ato panhaan na sa ato, no? Ang atong kalaban muikyas daw, muhawa, no? Inana ang buhaton ni Lord sa atong kinabuhi, no? Katong nag-dawn prayer ta ang atong topic about kang Nehemiah, na ay dito tulo ka kalaban ni Nehemiah. Kita nga nito si Tobaya, si Sanballat o si Kim, oh, isa ka Arabo. Tulo ka kalaban. O gi-interpret nato na ang tulo bilang mga ang atong desire, selfish desire, no? Selfish nature, sinful nature, o ang kalaban, ang yawa, o ang kalibutan. O mo na. Ingon diri, tanggalon na ni Lord kanang tulo ka kalaban nato. Nagikan na sa ato panaana. Panalanginan sa Ginoo nga inyong Dios ang tanan ninyong pagabuhaton ug punon niya sa mga abot ang inyong mga budiga, no? Panalanginan niya kamo sa yuta nga ihatag niya kaninyo. Sumala sa gisaad kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios. Himuon niya kamo nga iyang pinili nga katawhan kung mutuman. O take note ha. Kung mutuman, tumanon ninyo ang iyang mga sugo o magkinabuhi subay sa iyang mga pamaagi. No? Grabing promise ni Lord, no? Panalangin, blessing, provision, protection. Grabe ang promise ni Lord. Pero kung sa'y kondisyon ni Lord ng igsoon, sa'y kondisyon ni Lord, kung mo, tuman. No? Silunglong na nagtubag. Natawag niya sinuban. Ina makatapad, hoy, gising. Physically present. Ito ba? Emotionally absent o physically, spiritually absent. Oh. Kasi nag-analyze mo matabangan, pero ang wala para dito. Manglaba para ako. No? Ito lang, panalanginan. Pero dapat na ay kondisyon. Na ay obedient diya sa sugod sa Ginoo. Amen ba tanang igsoon? Pakay mong katapag, mga nagbugot na nasuko na sa ako. Hina, tumanan na si Lord. No? Ayaw pangloon. Na-love ka ni Pastor. Sabaw, isa. Love ka ni Pastor. Gusto lang nakita ni Pastor ang kausapan si mong kinabuhi. Magdungan ta. Na maka-experience ng kausapan. Ikaw pat. No? Ikaw pat. Kaning ginatawag og inspiration. Believe the miracle of Jesus, no? Dapat magkaroon tag inspirasyon mga igsoon sa mga milagro na gi-perform na ni Jesus, no? Dili lang sa atong kinabuhi, bisan sa mga tao.
na naka-experience o milagro sa Ginoo. Amen ba ta na Igsoon? No? Kita yung nagatuo o nituo na ang kaayuhan sa itong Igsoon na si Vincent Unyakaw, pinaagi ito sa milagro sa Ginoo. Amen! O na? No? Kung nagatuo ka na mga Igsoon, kupte na. No? Himuha nag-inspirasyon si mga kinabuhi. Na si Lord, kaya niya mo perform o milagro. No? Tungod kay gamhanan ang atong Ginoo. Buhi siya na Diyos sa atong kinabuhi. Sa verse 11, kini nga mga pangitabo sa Kana sa probinsya sa Galilea, mao ang unang milagro nga gihimo ni Jesus. Sa iyang gihimo, gipakita niya ang iyang gahom o mituo ang iyang mga tinung-an. No? So ginapakita ni Jesus mga Igsoon iyang gahom. Every time mag-perform siyang miracle sa mga tao, mga Igsoon, ginapakita niya na milagroso siya o gamhanan siya na Diyos. Amen ba tayo mga Igsoon? Umaw na ang atong tuhuan. Mao na ang atong kuptan. No? Nalay gahom lagi ang Ginoo na atong ginaila. No? Wala kung unsay mong sitwasyon karon mga Igsoon, basta itong uban. Kaya magaling niya na usab, kaya na ako ni. No? Kay milagroso ang Ginoo. Di ang sinso magaling sila, mga sinso ko. Kay gamhanan na akong Diyos. No? Kaya may mata ng Igsoon. Giayo gani ang mga Igsoon na cancer to, unsa pa kana ang ako ang kagit. Hallelujah. Almoranas mo na ko ingon mo, kagit mo naman ingon. Oh, unsa ba ka lang kagit? Grabe naman. Usay, di pa mo simba ba? Kagit mo magkapas. Grabe, himo pag hindrance, no? Kung sa ganito, cancer ganito, gideclare na sa doktor na wala ka usaban, wala ka ayuhan. No? Nag-pray na lang good me. Nagtapok me, nag-pray me, nagplano na me, saan na itong buhaton, para ma-enjoy siya, ma-enjoy niya ang gamay na adlaw na lang. Grabe, no? Imagine mo na. Isura nito siya sa dagat, Brad. Yeah? I-enjoy na to siya. Ito na to siya sa Davao. No? Para ma-enjoy niya ang life. No? Ayaw siya ikulong. Grabe na mong plano. Sige, upanan na to. Pero, i-declare man sa doktor mga Igsoon. I-declare man ang doktor na walay kausaban o kaayuhan mga Igsoon. Pero lahi si Lord. Amen ba tayo mga Igsoon? Lahi kung si Lord ang declare. Munang, kailangan na ito nagkuptan kana nakamotoran. Himuon na ito inspirasyon sa itong kinabuhi. Amen ba tayo mga Igsoon? Na imong katapat, nalagi pag-asa na maustad ka. Napay ka pag-asa na mulambo ka. Napay pag-asa na maayo ka. Maayo lagi ka. Kailangan magkatapan, maayo lagi ka. Sa asa. Sa asa, pastor. Sa malatian ba? Ay, maguna-una. Balatian ba? Maayo lagi kasi balatian. No? Dili kayo si mo pagka... Hallelujah. Next. Last verse. Ito basahon. No? Nalipay na si Kay. Lucas 18, verse 27. Gitubag sila ni Jesus, ang dili mahimo sa tao, mahimo sa Diyos. Amen! Tama ba naman Igsoon? Ang dili kaya buhaton sa tao mga Igsoon, kaya sa Ginoo. No? Unsa ka na English ana da? Unsa ka na English ana? Ha? Unsa English translation ana gani? In God, all things are possible. Memorize ko lang ko ni? Your face is not God's face. Sige. Thank you. Thank you sa translation ha. Ang dili mahimo sa tao, mahimo sa Ginoo. No? Ang imposible, no? Sa mga tao, posible sa Ginoo. Amen ba ta na Igsoon? Manapalayon ta, no? Himo na tong inspirasyon si Lord. Unsa kanitong pagkanikaay? Unsa kanitong course gani? Unsa kanito? Invitation, intercession, instruction, o inspiration. Upat kaay ang atoang buhaton
para mo grow o ma-perform ang milagro ni Jesus sa itong kinabuhi. Amen ba tayo mga igsoon? Na makatapat, upat ka ay, ayaw kalimot. Ah. Upat ka ay. Dili upat ka pi. Ha? Upat, inaim ka lang. Ay, upat ka ay, dili upat ka pi. Para ma-perform ang milagro ni Jesus. Kung saan pa lang pi, pastor? Pungko, paminaw, pamalandong, pauli. Mura ka lang Kristohanon. Wala, dili mag-work ang milagro ni Jesus kay puro na kay anak. Pungko, paminaw, pamalandong, pauli. Duwa kay po isa ka pi. Pagbag-o po. Di ba mga Mason? Pagpapakan ko po yun na Diyos. Ang ginawa niyo mo ito na ayaw niya. Sumuadto ta sa atong pikas bahin na kita maghatag gayud sa atong ikapulo diha sa templo sa Ginoo. O makumpleto gayud ang ato ang ginatawag na worship service kung ato pud kining tumanon mga igsoon. Ingon diri sa 2 Corinthians 9:7, maghatag kita na adunay kalipay sa atong kasing-kasing ug walay halong pagbagutbot para sa Ginoo. Let us welcome our sister in Christ, Daisy Monsing. Sa
halad awit diya sa Ginoo, no? Kay iyang i-share iyang talento diya sa Ginoo. Kita man indog. Aram sa atong panapos sa pag-ampok. Kamana mo na lang ito. Salamat paligad sa mga mensahe diri kanamo, Lord. Nagapahinumdom diri kanamo Ginoo. Munsaon namo pag-experience paligad ang imong milagro diri sa among kinabuhi paligad. Salamat Lord, kipadayon kang nakigistorya ka namo Ginoo. Kung nasayod ka Lord sa matag usa ka namo God, na kami nanginahanglan og milagro Ginoo. Nanginahanglan si mong tabang, nanginahanglan si mong kaluoy sa mong kinabuhi. Lord, nasayod ka sa mga sitwasyon paligad. Kung kining among sitwasyon na mong ginatubang, dili na mo ni kaya sabon. Dili na mo ni kaya daugon Ginoo sa mong kinabuhi. Dili na mo kini kaya pinaagi sa mong kusog, sa mong talento. May tabo naman Ginoo kung moapil ang imong milagro sa mong kinabuhi paligad. Sa paligad, padayon mi nagaampo diya kanimo. Na ikaw padayon magtabang ka na mong paligad. Nang imong desire sa mong kinabuhi, Lord, na kausaban, kalambuan, kaayuhan, imong plano Ginoo na maayong kinabuhi sa kanamo. Maayong ugma, abundansya na kinabuhi. May tabo na sa mong kinabuhi paligad. Tawagin mi Lord na imong milagro Ginoo. Padayon na mo maangkon. Pinaayos ko sa mong tabang paligad. Pinaagi sa mong pagpahinumdom diri kanamo. Lord, tabangin ni big-una mi paligad na magkaroon kami kaisog paligad. Magkaroon kami disiplina sa mong kinabuhi. Araw ng kausaban Ginoo, sigurado gayon na mong ma-experience o mahimong testimony sa mong kinabuhi paligad. Na kami adunay Dios na among ginaila. Ginoo na among gialagaran. Ginoo na among ginasimba. Tinuod og buhi o milagroso ni Ginoo. Tabangin Lord na matag-usa ka namo God na magkaroon kami testimony na sama niya na God. Kung unsa nimo giusab ang among kinabuhi, giunsa nimo gihawas ang among kinabuhi, giunsa nimo pagtabang Lord na maka-experience mi kaayuhan Ginoo. Tabangin mi Lord na kana na mga butang sa among kinabuhi paligad. Madala na mo na kung mahimo mo na mong testimony Ginoo sa among kinabuhi. Sa mong pangalagad diya kanimo paligad. Na mao po na mahimong sumbanan sa mga tao Ginoo na sila makaila diya kanimo paligad. Lord, tabangi Ginoo ang among kinabuhi, ang among Kristohano na kinabuhi paligad. Na ma-inline sa imong kabubuton Ginoo. Lisod man Ginoo, apan Lord, wala imposible diya kanimo paligad. Kung mutabang ka kanamo, mulihok ang imong milagro paligad, sigurado may tabo kayo na sa mong kinabuhi. Kung tabangi mi Lord, na magkaroon kami kasing-kasing paligad na mo-obey diya kanimo. Kung dili mo supak. Kung dili, padayon gayon na mutuman sa imong kabubuton paligad. Aron ang among kausaban, kalambuan, kaayuhan, bisan ang kaluwasan, sigurado na mausap, ang ma-experience na mo Lord sa among kinabuhi. Salamat Lord sa mga katawhan na nakakaroon na ilagi pili Lord na magdayeg, magsimba diya kanimo paligad. Ikaw padayon magtabang kanila, maggiya, ugahon kanila paligad. Ikaw padayon Lord, maglig-on kanila, pinagi sa mong balang espiritu na ma-experience kayo nila Ginoo ang tinuod na kinabuhi uban ang imong presensya Lord. O padayon ka Lord, magpanalangin diya kanila paligad. Provide mo Lord ilang mga panginahanglan. Unsa man Lord ang ilang mga panginahanglan, ikaw Ginoo nasayod nini tanan. Unsa ilang mga desire, ilang mga pag-ampo, ilang ginatinguha, Lord ikaw Ginoo nasayod nini. Ikaw padayon Lord, mutabang kanila. Ikaw usab Lord maglihok sa matag usa sila kinabuhi paligad. Na ma-experience nila Lord na ikaw ang naagayon, tinuod ang buhay gayud ka na Dios. Na dili sayang ila pagsimba, ila pag-alagad diya kanimo. Tungod anak ka, tinuod gayud na mutubag ka sa mga pagampo. Lord, provide mo ilang mga panginahanglan, tabangan nimo. Kung na may mga balatian paligad in the name of Jesus, tagala kini.
Pulihi kini Ginoo og healthy na panglawas na magamit sa matag adlaw paligad sa mga bulutong na padayon na mag-interest diri kanamo. Pagdumala sa mga pamilya, sa trabaho, negosyo, bisan sa ministry paligad. Ikaw padayon Lord na magtabang kanamo. Na mabuhat na mo Ginoo na walay hindran sa mga pisikal na panglawas Lord. Walay kabugaton, walay balatian, walay sakit. Kung na may mga kawadon paligad in the name of Jesus, i-release Ginoo ang mga katawan sa kawadon, sa kapobrehon. Sayon mi Ginoo na dili ni mo imong disenyo diri kanamo paligad. Na mag-antos mi sa matag adlaw sa mga kinabuhi. Na dili na mo ma-experience ang kalinaw, ang kalipay tungod sa mga obligasyon na among ginatubang tungod sa kawadon. Lord, tabangin mi Ginoo na mawala ni mga butanga sa mong kinabuhi o ma-experience na mo Lord ang kalinaw sa mong kinabuhi, na maglakaw kami Ginoo, na mahimong gaan ang among kinabuhi, relax ang among kinabuhi tungod kay aduna kami Dios kauban sa among kinabuhi. Sa paligad padayon na may commit ya kanimo paligad. Let mo Lord na imong balang espiritu mag-work sa among kinabuhi, na magtabang diri kanamo. Guide mi Lord, protektahin mi ni ang among mga desisyon Ginoo. Ikaw padayon Lord na magtabang paligad, na dili mi mag-focus karon nga mga sitwasyon nasama sa life ni Iso. Na focus lamang siya kung unsa ang iyang need karon, i-cambio niya yung birthright, o wala niya na experience Lord ang panalangin na gi-prepare alang kaniya tungod kay nag-give in siya sa offer ni Jacob siya kaniya, o gipili niya Ginoo kung unsa ang makasatisfy kaniya karon na sitwasyon. Tabangin mi Lord na dili manginana ang among kinabuhi, na magdesisyon mi base lang sa among sitwasyon karon. Kung dili ang among sitwasyon, ang among desisyon paligad, ibase namo kung unsa ang among ugma, unsa yung umaabot na among ugma paligad. Para magaydan namo Lord, magaydan nimo Ginoo ang among kinabuhi, o ma-experience namo Lord ang tinuod gayud na kinabuhi na imong gidisenyo diri kanamo paligad. Tabangin mi paligad na magkaroon kami obedient diya kanimo paligad. Sama sa life ni Joseph, ni Jonah, na wala siya ni obey diya kanimo, na imo siyang gisugo sa lugar sa Nineveh. Kapag sa Tarshish siya ni adto paligad, opposite direction sa Nineveh. O na-experience niya ang bagyo siyang kinabuhi. Lord, tabangin mi paligad na dili kami masama sa life ni Jonah, na ma-experience na mo ang mga bagyo sa mong kinabuhi tungod kay wala mi nang obey sa imo ang instruction diri sa mong kinabuhi paligad. Tabangin mi paligad na dili na mo ma-experience ang mga dili maayo na mga pangitabo sa mong kinabuhi tungod kay wala mi nagtuman sa imong kabuoton. Tabangin mi Lord na magkaroon kami obedient heart ya kanimo paligad, na mo respond sa imong tawag diri kanamo sama sa life ni Samuel. Paligad, i-transform padayon ang among kinabuhi. Tabangin Lord ang matagusta kanamo, na mahimo kang ikaw ang among i-invite sa among kinabuhi, na ikaw lamang Lord ang mag-control sa among tagsa-tagsa ng kinabuhi paligad. Dili lamang simpleng invitation paligad, kundi usa kini kapag pahayag na among isurrender ang among kinabuhi o gialaw ka na mo ay magmaneho sa among kinabuhi, na ikaw ang mag-control, ikaw adunay, kay ikaw ang Dios na adunay maayong plano sa among kinabuhi. O kung ialaw ka na mo Ginoo, mas labaw pa, mas maayong bino pa ang imong i-perform sa among kinabuhi, mas labaw pa sa among naandan, mas unique ang among ma-experience sa kanimo God kung amo kang ialaw sa mong kinabuhi. Sa tabangin mi Ginoo na may tabo na sa mong kinabuhi paligad, aron matinuod gayud o ma-experience gayud namo Ginoo ang kausaban, ang mga butang na wala pa namo na experience kaniadto, may tabo na sa mong kinabuhi paligad. Kay ikaw ang Dios na milagroso, ikaw ang Dios na kaya mo perform og milagro sa matag usa diri ka namo paligad. Sa Lord, salamat Lord, padayon na may ihalad diya kanimo ang among kinabuhi.
Bisan Ginoo sa mga katawhan na padayon nilang gihalad ang ilang salapi diya kanimo. Ikaw padayon magapanalangin diya kanila. Dubliha Lord ang ilang gihatag diya kanimo. Ikaw mo abre sa imong panalangin dito sa langit. O gibubo nimo Ginoo sa ilahang mga kamot ug God ang panalangin na imong gi-prepare alang kanila Padre God. Bless po nimo lang kini na salapi Padre God. Gamita kini alang sa imong kahimayaan Ginoo. Na mapadayon Lord imong ministry niini na community. Na padayon Lord mapaila ang imong ngalan. Lord Jesus Christ. Na among Ginoo ug among manluluwas. Na ikaw ang tinuod na Misaya na gihatag diri kanamo, gipadala diri kanamo. O mubalik ka aron kami luwason ug dalon sa imong presensya dito sa langit. Sa Lord, padayon nimong gamiton Ginoo kini na ministry. Na padayon nimong mulambo Padre God. Dili lamang quantity Padre God, kundi dili quality Ginoo. Na makita nimo Lord ang tinuod gayud na transformation sa mga tao nini nadapit Padre God. Dili padaghanay, kundi dili kausaban gayud Ginoo ang among ginatinguha. Aron mahimayan ka sa among kinabuhi Padre God. Salamat Lord karon nakabuntagon. Salamat Padre God. Salamat Lord Jesus. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance and grant you peace. Now and forevermore. Amen and amen. Hallelujah. Ito palapakan ng Pilipinas. Maglingkod ka sa gamay na announcement. Sige, at ito sa announcement. Itong announcement karong ako na first requesting all the young people na atay meeting after sa anong kwenta mo para sa mga abot nga mga Unite City White Fellowship this Saturday, no? Mga young people ya, sa mga kuya na batay meeting. Sunod. Anong kwento mo after lunch with Sister Chailin Nerosa sharing the life of Jacob and Esau? No? Sunod kay prayer meeting this Thursday 6:30 PM magkita-kita ta para magtinabangay sa pag-ampo, pasalamat ug pagtubo sa atong pagtuo ug relasyon sa Ginoo. Ato ta sa atong prayer meeting na pa. Next. Naputay daw nay manayo karon i-welcome na to atong children ministry. Paliw ko sa mga instrument. Dance ka kapel, ha? Dance ka kapel. Dili ko gawin kita karon siya na ba si Jimmy Boy, ayun. si Kalbo. Ang kira sa Yeah.
Today, ang unya after sa anong kwento mo, si Tatay Mars, ang atuang tatay dito sa community, no? Bago na kanta na namatay na. Nya, pwede sabay tatanan matuta rito, no? Mag-visit ta rito kay nakita ko sa ilang pamilya atong suporta. GCI Duha, ha? So, kung na may mahatag, kanya-kanya na rito. Padala ka, Kanada. Cash po siguro, no? Kung natin mahatag. So, sabay na rito, ha? Kunya, ayos mo panguli. Pagman sa anong kwento mo, ito na brother. Kay si Tatay Baya, siya ang founder dali sa Duha, no? Siya ang amahan. Dili pinagi siyang initiative, siyang report, dili ni siya mabuo kining Duha, no? Dako yung tag utang na loob ni Tatay, no? Tatay Mars. Tatay Mars ha? Naka-on pala ba din na video kasi matingan na naman nag-gisay yung voice Tatay. Tatay Mars ha? Ang atuang leader dali sa asosasyon, dali sa community. So, wala na to, ha? Magsabay pa dito ka lang. Okay?